Ang mani ay isang healthy snack na nagtataglay ng mataas na nutrients. Madalas itong kinakain ng nilaga o prito. Kung ikaw ay mahilig kumain ng mani, alam mo ba na hindi ito isang type ng nuts? Scientifically, ang mani ay isang klase ng legume dahil ito ay edible seeds na naka-enclose sa pods. Katulad ng ibang legumes, ang mani ay lumalaki sa ilalim ng lupa sa loob ng pods. Technically, ito ay kinaklasify bilang isang gulay. Pero kahit hindi ito nabibilang sa nuts, ang mani ay may kaparehong nutritional benefits ng tree nuts. Ang isang cup ng mani ay naglalaman ng 24 grams ng carbs, 1 gram ng potassium, 12 grams ng fiber, 38 grams ng protein, 828 calories, 37% ng iron, 13% ng calcium, 25% ng vitamin B6 at 61% ng magnesium. Ito din ay nagtataglay ng omega-6, folate, vitamin E, copper, arginine at iba pang vitamins at minerals. Dahil sa taglay nitong nutrients, ang mani ay maraming benefits na makakabuti sa ating kalusugan. Kagaya ng number 1, pinopromote ang heart health. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng mani ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng coronary heart disease. Ito ay may mataas na source ng unsaturated fats na nakakatulong upang ma-improve ang blood cholesterol levels at stabilize ang heart rhythm. Mayroon ding taglay na resveratrol ang hilaw at roasted na mani at peanut butter. Ito ay isang antioxidant at anti-inflammatory na nakakapag-prevent ng blood clots, damage sa blood vessels, at pag-reduce ng bad cholesterol ng katawan. Kaya naman ang regular na pagkain ng mani ay mainam upang maiwasan ang heart attack o stroke. Number 2, nakakatulong sa weight loss. Kung ikaw naman ay nagpapapayat, ang mani ay makakatulong din sa iyong weight loss journey dahil ito ay nagtataglay ng high-quality protein at calories. Ang pagkain ng protein-rich diet ay recommended sa mga taong gustong magpapayat dahil pinapataas nito ang peptide YY. Ito ay isang uri ng hormone sa small intestine na nagpapababa ng appetite at food intake. Sa pamamagitan ng protein-rich foods, ikaw ay makakaramdam ng pagkabusog at maiiwasan ang pagkain ng sobrang calories. Ang isang cup ng mani na may 828 calories ay nagtataglay ng 76% protein, kaya naman mainam na isama sa iyong diet ang mani. Number 3, pinapataas ang body energy. Ang mani ay mayaman sa protein at fiber na nakakatulong upang i-convert ang carbohydrates into energy. Ang total calories ng mani ay mayroong 25% protein content. Dahil ang mani ay mayroong fiber at protein, pinapabagal nito ang digestive process upang mapadali ang pag-release ng energy sa katawan. Ito rin ay may high content ng vitamin B3, B6, magnesium at pantothenic acid na nakakatulong upang maibsan ang body fatigue, suportahan ang nerve at muscle function at energy production. Number 4, pinapababa ang diabetes risk. Base sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng mani o peanut butter ay maaaring makatulong maiwasan ang risk ng diabetes. Maaari itong kainin kasabay ng pagkain na may mataas ang glycemic load, kagaya ng isang baso ng juice o donut upang ma-stabilize ang blood sugar levels. Ang mani ay may 13 glycemic index at 1 glycemic load, kaya ito ay nire-recommend kainin sa umaga upang ma-stabilize ang blood sugar sa buong araw. Ito ay tinagurian na diabetes superfood at ang fiber nito ay pinapababa din ang blood sugar levels. Para sa mga pasyente na may type 2 diabetes, ang araw-araw na pagkain ng mani ay mainam dahil ito ay naglalaman ng arginine, folate, monounsaturated fat, niacin at vitamin E. Number 5, nakakatulong sa pag-reduce ng inflammation. Madalas ka bang makaranas ng pananakit ng katawan? Ikaw ba ay may autoimmune disease, kagaya ng pabalik-balik na lagnat, sakit sa balat at digestive problem? Ang pagkain ng mani ay maaaring makatulong dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Ang isang cup ng mani ay mayroong 48% ng dietary fiber na nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga sa buong katawan at ma-improve ang digestive system. Mayroon ding taglay na linoleic acid o omega-6 fatty acid ang mani na nakakatulong sa pag-reduce ng inflammation. Number 6, pang-iwas sa cancer.
Nakakabuti din ang pagkain ng madaming mani dahil ito ay associated sa pag-lower ng chance magkaroon ng cancer. Mayroong isoflavones, phenolic acid at resveratrol ang mani na considered as anti-cancer properties, kaya nakakatulong itong ma-reduce ang risk ng colorectal at gastrointestinal cancer. Ang balat ng mani ay may high concentration ng natural polyphenolic, isang antioxidant na nag-reduce ng carcinogenic nitrous amines production at pinoprotektahan ang body tissues laban sa associated pathologies at oxidative stress. Nakakatulong din itong i-reduce ang risk ng postmenopausal breast cancer and esophageal cancers. Number 7. Pang-iwas sa gallstones. Ang pagkain ng mani ay associated din sa pag-lower ng risk ng pagkakaroon ng gallstones. Ito ay may taglay na beneficial unsaturated fatty acids na nakakatulong pababain ang bad cholesterol levels ng katawan at protektahan ang gallbladder. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng 5 or more units ng mani per week ay nag-reduce ng risk ng gallstone diseases sa mga kalalakihan at cholecystectomy o removal ng gallbladder sa mga kababaihan. However, mas mainam pa din na kumonsulta sa doktor if you suspect na mayroon kang gallbladder disease. Number 8. Pinapabuti ang brain function. Ang mani ay madalas na tawaging brain food dahil mayaman ito sa niacin o vitamin B3 na nakakatulong ma-improve ang brain function at memory. Ito ay isang important nutrient na kailangan ng buong katawan na mag-promote ng healthy digestive at nervous system. May taglay din na flavonoid o resveratrol ang mani na nakakatulong ma-improve ang blood flow papunta sa brain ng 30%. Kaya kung madalas kang makalimot, ugaliin kumain ng mani araw-araw. Number 9. Nagbibigay proteksyon laban sa Alzheimer's disease. Dahil ang mani ay mayaman sa niacin, ito ay nagbibigay proteksyon laban sa Alzheimer's disease at age-related cognitive decline. Ang kakulangan sa niacin ay nagdudulot ng pellagra at pag tumagal, maaaring magriresulta ito ng demensya. Ang mani ay good source rin ng vitamin E na nagdi-decrease ng oxidative stress at risk ng pagkakaroon ng demensya at Alzheimer's disease. Base sa isang pag-aaral noong 2004, ang pagkain ng niacin-rich food ay pinapabagal ang rate ng cognitive decline sa 65 years old pataas. Number 10. Pinopromote ang healthy skin. Maraming taglay na nutrients ang mani, kagaya ng vitamin B6, iron, niacin at protein. Kaya hindi nakakapagtakang mapaganda nito ang ating kutis. Ang mani ay may high content ng dietary fiber na tumutulong upang i-flush out ang excess toxin sa ating katawan, making our skin look flawless and clear. Mayroon ding magnesium, vitamin E at zinc ang mani na nagbibigay proteksyon laban sa bakterya to make our skin glow. Ang beta-carotene na matatagpuan sa mani ay isang antioxidant na nagbibigay proteksyon din sa ating katawan laban sa damaging molecules na tinatawag na free radicals. Talaga namang nakakabilib ang health benefits ng mani. Pero wait lang, dapat mo ring malaman ang mga side effects at risk ng pagkain ng sobra-sobrang mani. Number 1. Aflatoxin poisoning. Madalas na makontaminate ang mani ng isang type of mold na tinatawag na Aspergillus flavus na nagpo-produce ng aflatoxin. Ang aflatoxin ay toxin o carcinogen na nag-i-increase ng risk magkaroon ng liver cancer. Ito ay hindi totally namamatay kahit lutuin ang infected na mani, dahilan upang maka-experience ng aflatoxin poisoning. Ang main symptoms nito ay loss of appetite at yellow discoloration sa mata o jaundice. Number 2. Allergy. Ang mani ay isa sa pinaka-common na pagkain na nagkakos ng allergy at kadalasan ito ay severe at life-threatening. Ang mga tao na allergic sa mani ay possible makaranas ng itchy skin, rashes o hives. Ang iba naman ay maaaring maka-experience ng digestive problems kagaya ng diarrhea, stomach cramps o vomiting. In severe cases, ang mani ay possible mag-cause ng anaphylactic shock na nakakamatay kung hindi maaagapan. Number 3. Anti-nutrients. Nagtataglay din ng anti-nutrients ang mani na nakaka-impair ng nutrient absorption at decrease ng nutritional value. Isa sa mga anti-nutrients ng mani ay ang phytic acid o phytate na natatagpuan sa edible seeds
legumes, grains, at nuts. Ang phytic acid ay pumipigil sa absorption ng iron at zinc na taglay ng mani. Pinapabagal din ng phytic acid ang digestibility ng protein at nagko-contribute sa mineral deficiencies. Number 4, weight gain. Bagamat napaka-healthy ng mani, isa sa disadvantage ng pagkain ng sobrang mani ay yung pag-contribute nito sa weight gain. Ito ay may high calorie content na maaaring makadagdag sa iyong timbang kung napadami ang iyong kain. Ang 1 ounce ng roasted peanuts o 39 pieces na mani ay mayroong 170 calories. Base sa dietary guidelines, ang recommended daily intake ng calories para sa adult women ay 1,600 to 2,400 at 2,000 to 3,000 para sa adult men. Ito ay depende sa age at level ng physical activity. Kaya kung kakain ka ng 1 ounce ng mani, ito ay 9% ng calorie intake mo sa isang araw kung susundin mo ang 2,000 calorie diet. Ngayong alam mo na ang mga side effects ng pagkain ng sobrang mani, dapat mong sundin ang mga recommended intake per day para maiwasan ito. Ano ba ang recommended intake a day ng mani? Ang recommended limit ng pagkain ng mani ay 42 grams per day o about 16 pieces ng mani. Dahil ang mani ay may high content ng fat at calories, importante na kainin ito in moderation. Ang 6 pieces na peanut brittle ay around 42 grams at ang 3 tablespoons ng roasted peanuts ay 14 grams. Kung ikaw naman ay mahilig sa palaman, 2 tablespoon lamang ng peanut butter ang recommended na dapat mong kainin kada araw o katumbas ng 16 pieces na mani. Favorite mo ba ang boiled peanuts o mahilig kang pumapak ng peanut butter? Kung mahilig ka sa salted fried peanuts, dapat mo ring i-consider ang sodium content nito para ma-enjoy ang nutritional benefits. Mas mabuting iwasan kumain ng mani kung ikaw ay nagkaroon ng allergy. Pero kung ikaw ay isang peanut lover, importanteng i-consume ang mani in moderation para sa ikabubuti ng iyong kalusugan.